Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Umabot na po sa 12 billion ang kabuuang asset na na-freeze ng AMLC mula kay Saldico. Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking channel. Ngayon po mga guys, ito po ang panoorin po natin ang report ng ating mahal na Pangulo tungkol nga po dito sa flood control scandal na alam naman natin na sangkot dito si Saldico. At ito po mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. So ayun guys, napanood po natin na talagang napakarami po ang mga asset, maging ang kanyang mga sasakyan. So malinaw po na sinasabi nga po ng ilan na hindi pwede na walang natanggap. Kasi sinasabi nga po ni Saldico, kahit piso daw wala po siyang nakulipat. Kaya ngayon guys, ito nga po ang report ng ating mahal na Pangulo na talagang nakikipag-negotiate itong abogado ni Saldico na kung hindi daw hindi hinto ang pagkansela ng kanyang pasaporte, na kapag ito ay nakansela, siya po ay talagang babalik sa ating bansa. Ngayon guys, sa kanyang mga panibagong video na ipinahayag, talagang grabe na po ang kanyang paninira at nagtatago po siya sa pamamagitan ng mga AI na mga video. Ginagamit niya ang AI para lamang ilabas ang mga sinasabi nga ng iba, mga kasinungalingan na ipinapahayag niya. Ginadawit niya at ang ibang mga person. So yun guys, malinaw po dito, kayo na po ang humusga kung ano ba ang tama kasi nga kapag wala kang itinatago, bakit ka nagtatago, di ba? Kung hindi ka kriminal, hindi ka sangkot, bakit hindi ka lumabas? So yan po, napakalinaw po itong kasabihan. Kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka humarap sa hukuman? So ngayon guys, inyo lang po ang yung mga komento sa comment section at maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa inyong panonood. Kaya ngayon guys, abangan natin ang mga susunod na mga mangyayari. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga video. God bless you all.